Hi guys! For today's video, ako ay magkukwento sa isang bagay na nangyari sa buhay ko. So medyo mahaba-haba ito guys, at syempre hindi ito yung typical na ginagawa nating vlog. So this is just to show gratitude and to be thankful and to give thanks to all the people behind kung sino man sila na nag-push sa akin para makarating ako sa kinalalagyan ko. At syempre, doon sa mga taong nagtiwala at nagbigay ng kanilang paniniwala na kaya kong gawin yung mga bagay-bagay na nagawa ko. So guys, magsimula ako sa kwento na noong panahon, ako po ay isa lamang ordinaryong empleyado. So makikita nyo po ako dito sa school, gwawalis, nagtatabas, nag-welding, tuturo. Ako po ay isang teacher, pero hindi po ako namimili ng trabaho. Kung ano po ang ibigay na trabaho, so papansinin kahit di kaya, susubukan. Kahit na mahirap, gagawin. Siyempre, magpe-perform kahit pa paano. Kung talagang hindi kaya, so hindi natin ugali na umayaw. So dahil, siyempre, Uragon tayo, Bicolano, go lang ng go. Walang susuko, ika nga. Kasi sa buhay, hindi naman kailangan na laging dala mo yung problema. Kailangan iwanan mo din yung problema. So maiba tayo at mabalik tayo sa aking kwento. So sabi ko nga, noong unang panahon, ako po ay isang ordinaryong tao lamang, isang ordinaryong empleyado, at typical na ganito lang ang gumagawa. Ito lang ang ginagawa. So dumating ang araw na napagkatiwalaan tayo sa isang posisyon sa loob ng management. So trinay natin, gumawa naman tayo, magtrabaho naman tayo. So yun, okay naman. And makalipas ang ilang buwan, binigyan pa rin tayo ng isa pang pagkakataon na mag-perform uli at subukan ang isa pang posisyon. So actually guys, ito po ay isang designation lamang, pero ito po ay isang napakalaking oportunidad para sa mga katulad po namin na mga ordinaryong empleyado na kung iisipin ay mababa lang naman yung ranggo, pero mabibigyan ka ng ganitong posisyon sa management. So ibig sabihin po nun, napagkakatiwalaan ka ng superior mo. So yun po yung pinanghawakan natin, siyempre. So ibig sabihin, kahit hindi mataas yung posisyon natin, according to rank, so tayo po ang nabigyan ng posisyon para doon sa designation na may masasabing medyo nasa na din, sabi nga policy making committee. So nabigyan tayo ng maraming pagkakataon, nabigyan tayo ng mga napakaraming oportunidad, nabigyan tayo ng napakaraming time para pumunta sa mga barangay, sa mga graduation, nakamit tayo ng napakaraming tao, iba't ibang klase ng tao. So dahil po meron po tayong mga community-based training, then meron po silang mga graduation. So pinupuntahan po niyan natin yan pagka magkakaroon na ng graduation, pagka magkakaroon na ng mga culminating activity, at tayo po ay pag naiimbitahan ng community para
magbigay ng isang inspirational message. And napakalaking oportunidad at napakalaking ano po yun, pagkakataon sa part po natin na tayo po ay makapagsalita sa unahan at ma-inspire sila para sila'y mag-strive hard sa kanilang buhay. So, ginamit po natin yung pagkakataon na yon na sana yan makapagbigay tayo ng ilaw at inspirasyon sa mga taong na-touch natin at nakausap natin, nakilala natin. So, yun po. Nabigyan din po tayo ng pagkakataon na makapag-seminar sa Maynila. Nabigyan po din tayo ng pagkakataon na ma-meet yung mga top brass sa ating organisasyon at syempre nakilala din natin yung mga iba't ibang uri ng tao na meron pala, masasabi natin na meron palang ganito, and may mga tao palang nandito sa ranggong ito, sa ranking na ito, na hindi mo aakalain na ito pala yung circle nila, 'di ba? So kasi nung nasa lang tayo, sa teaching position, so doon lang tayo umiikot. So pag nasa management position ka na pala, so iba na din yung circle, ano po. So yun lang mai-share natin. And napakagandang oportunidad ito kung sakali na ikaw ay magpapatuloy na halimbawa management position, gusto mo pong tumaas yung rango mo, so points po yun, ano. And nabigyan tayo ng pagkakataon na madampian yung time na yon, madampian, maranasan yung oras na nandoon tayo sa cycle na yon. Kaya nakakatuwa at sabi nga yan, overwhelmed, at tayo'y lubos na nagpapasalamat sa ating superior at pinagkatiwalaan tayo na makaabot sa posisyon na yon kahit panandalian lamang, ano po. So ibig sabihin, kahit na panandalian lamang na nakamit natin yon, naabot natin yon, hindi ibig sabihin na titigil na yung mundo natin, ano. So ibig sabihin, kung sa ngayon ay hindi man ikaw yung magpapatuloy, so at least ikaw yung nagsimula. Yun yung the best doon. And sa pagsisimula na yon, may natutunan ka, and sa pagsisimula na yon, may mga taong nakilala ka na nagturo sa'yo, natuto ka ng mga napakaraming bagay na hindi mo matututunan sa loob ng pag-aaral mo, sa loob ng classroom, di ba? So, yung experience na natutunan mo during the time na ikaw yung nandyan is isang napakalaking contribution yon sa pagkatao mo. Kasi sa totoo lang guys, hindi naman po ako nangangarap na maging isang supervisor, hindi naman ako nangangarap na sa pagdating ng panahon ako yung mamumuno sa isang institusyon. Ang pangarap ko lang naman po ay simple lang naman. Ang pangarap ko lang naman ay ma-provide yung pangangailangan ng aking pamilya. Yung tipong hindi ka magtatanong ng presyo habang binibili mo ang isang bagay. Yung tipong
hindi ka mag-iisip na kinabukasan saan ka kukuha ng pambili mo ng bigas, na kinabukasan or sa susunod na mga buwan, hindi ka mag-iisip na papaano mo papaaralin yung mga anak mo, di ba? And lalong-lalo na yung mag-iisip ka na paano pagka nagkasakit isa sa mga kapamilya mo. So yan lang naman aking munting pangarap. So hindi naman ako naghahangad ng iba. Diba? So kasi ang pagkakaroon ng responsibilidad na ikaw yung humawak ng tao, magpatakbo ng tao, ay napakalaking responsibilidad yon. At syempre, sa responsibilidad na yon, hindi maiiwasan doon na magkaroon ka ng kaaway, magkaroon ka ng kadiskusyon o kaargumentohan. So sa totoo lang guys, nung ako po ay nasa teaching position, so halos lahat po ng mga kasama ko ay kaibigan ko. Halos lahat ng mga kakilala ko ay kaibigan ko sa circle namin. Pero nung ako po ay napunta sa management position, alam nyo po ba, yung iba doon sa kanila, hindi na naniwala sa akin. Yung iba sa kanila, nagkaroon na ng puot sa kanilang damdamin para sa akin. Nagkaroon ng, di ko malaman kung inggit, pero sa totoo lang, wala naman pong dapat ikainggit. And nagkaroon po sila ng siguro selos kasi nga parang tinatanong nila bakit ako na hindi naman exemplary yung yung performance or yung scholastic record or di kaya yung accomplishment dito sa institution, pero bakit ako ang inilagay. Siguro yun yung naiisip ko. Siguro half of them nagkaroon ng duda. And laging sinasabi, so dahil daw malapit ako sa management, kaya ganon, binigyan ng pabor, o di kaya dahil daw hindi ko kinokontra yung management, kaya ako yung nandun. Pero ang prinsipyo ko guys, kasi ganito lang yun eh. Alam nyo po, pag nagtatrabaho po tayo, so lagi po yan may superior tayo. So ako po alam ko kung saan ako lulugar, sa palagay ko lang. Kasi superior ko sila. Halimbawa, sino ba ang dapat mong sundin? Yung sarili mo o yung superior mo? Siyempre, yung superior mo. Kasi nasa trabaho ka eh. Pero kung may mga personal tayong alitan, personal issues, so siguro, magkaibang usapan yun. Siguro we can settle that outside sa ating trabaho. So ganun lang naman ang prinsipyo ko. Pag may bisor ka, busundin mo yung bisor mo. Kung anong pinagagawa ng bisor sa'yo, susundin mo. As long as na parte yon ng trabaho. 'Di ba? Pero kung pinagagawa ka ng bisor mo na hindi naman parte ng trabaho mo or parte doon sa circle ng institusyon mo, bakit mo gagawin? So ganun lang naman po kasimple ang prinsipyo ko dyan. At laging nami-mislead ng mga tao na sinasabi, ay sip-sip yan kaya napaboran. Ay mabilis yan ma-actionan kasi malapit yan sa management. So I think hindi ganun. Siguro dahil ginagawa ko yung parte ko. Hindi man ako nagko-kontra or hindi man ako nagiging aktivista sa tingin ng marami. Pero syempre, pag may nakikita tayong mali, sasabihin din naman natin. Pero in a nice way, 'di ba? So hindi naman 'yun parang nandun tayo sa sa kanto, 'di ba?
nasa kalsada na pag may nakita kang mali, so duruin mo, puntahan mo, sigawan mo, murahin mo. Hindi naman ganon. Hindi naman yung agad-agad magprotesta ka. Di syempre, meron namang tamang avenue para gawin yung mga bagay na yon. So, kaya napakarami ko pong natutunan nung ako po ay nasa posisyon. So, kaya ako po yung nagpapasalamat ng napakarami at nagpapasalamat ng napakalaki sa lahat ng mga taong nagtiwala, lahat ng mga taong nagbigay sa akin ng oportunidad. At ako po'y maraming natutunan, ako po'y maraming nakuhang aral. So sana, ito po ay maging aral din sa iba and maging inspirasyon sa iba na ibig sabihin, hindi ibig sabihin na kayo ay mahina, na kayo ay may kakulangan, wala kayong karapatan na makapunta sa lugar na yon. So may oras, panahon at pagkakataon na darating sa buhay po natin na dadaanan natin. So yun lang, maraming salamat. Itong bidyong ito ay ginawa ko para po magbigay ng pagpupugay at pagpapasalamat sa lahat ng mga tao na nagtiwala at naniwala sa aking kakayanan. So wala pong hanggang pasasalamat at walang hanggang pagmamahal ang aking maibibigay sa inyong lahat. At sana po sa lahat maging inspiration po na tayong lahat ay may pagkakataon at tayong lahat ay mayroong karapatan. Sa bawat ginagawa natin, bigyan natin ng puso at bigyan natin ng pagmamahal yung lahat ng ating mga ginagawa. Yun lang. Again, maraming salamat po.